Lahat tayo siguro may nakilalang tao na matigas ang ulo, hindi marunong makinig at laging may palpak na desisyon sa buhay. Minsan, nakikita natin ito sa ibang tao. Sa kaibigan na paulit-ulit na loloko, sa kapitbahay na laging may reklamo pero walang solusyon, o sa kakilala mong mahilig makipagtalo kahit mali naman. Pero ang mas mahalagang tanong ay ito: paano mo malalaman kung ikaw mismo ay may ganitong mga katangian? Sabi ng mga Stoic, ang katalinuhan ay hindi nasusukat sa dami ng alam mo, kundi sa kung paano mo ginagamit ang iyong kaalaman sa tunay na buhay. Kaya naman, may 6 na malinaw na palatandaan na nagsasabi kung ang isang tao ay hangal. At hindi lang ito tungkol sa pagiging hindi matalino, kundi sa pag-uugali at pananaw sa buhay. Kung hindi natin ito babantayan, maaaring hindi natin namamalayan na tayo na mismo ang nagiging biktima ng sariling kamangmangan. Ayon kay Seneca, we suffer more often in imagination than in reality. Maraming tao ang patuloy na nahuhulog sa mga maling paniniwala at ugali na hindi lang nakakasama sa kanila, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ngunit may pag-asa. Ang unang hakbang sa pag-iwas sa pagiging hangal ay ang pagkilala sa mga senyales nito. At iyon ang pag-uusapan natin ngayon. Ano nga ba ang 6 na palatandaan ng isang taong hangal? At paano natin ito maiiwasan upang mas maging matalino, mahinahon, at mas stoic sa ating buhay? Alamin natin ngayon. Una, ang hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Isa sa pinakakilalang palatandaan ng isang hangal ay ang kawalan ng kakayahang umamin ng pagkakamali. Ang isang taong matalino, kapag nagkamali, hindi lang siya umaamin. Natututo rin siya mula rito. Naiintindihan niya na ang pagkakamali ay bahagi ng pagkatuto, isang stepping stone patungo sa mas mabuting desisyon sa hinaharap. Ngunit ang hangal, laging may palusot. Hindi siya kailanman magpapakumbaba para aminin siya ang nagkamali. Sa halip, ituturo niya ang iba, ang sistema, ang gobyerno, ang kanyang pamilya, ang kanyang kapalaran. Kahit sino, basta huwag lang siyang sisihin. Para sa kanya, ang mundo ang may mali, hindi siya. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya natututo. Dahil hindi siya kailanman nagpapakumbaba upang tanggapin ang katotohanan. Ayon kay Seneca, errare humanum est, sed perseverare diabolicum. Ang magkamali ay bahagi ng pagiging tao. Ngunit ang ulitin ang parehong pagkakamali ng hindi natututo ay hangal. Kung hindi natin kayang tanggapin ang ating mga pagkukulang, paano tayo magiging mas mahusay? Ang tunay na matalino ay may sapat na tapang upang tanggapin ang kanyang pagkakamali. Dahil alam niyang doon nagsisimula ang tunay na pag-unlad. Kung gusto nating maging mas matalino at stoic sa buhay, dapat nating iwasan ang ugali ng pagbibigay ng palusot. Ang pagkakamali ay hindi isang kahihiyan. Ang tunay na kahihiyan ay ang hindi natin pagsisikap na matuto mula rito. Kapag nagkamali ka, huminga ng malalim, tanggapin ito at tanungin ang sarili, ano ang natutunan ko rito? Paano ko maiiwasan itong maulit? Dahil sa dulo, ang mga taong handang tumanggap ng kanilang pagkakamali ay ang nagiging matatag, matalino, at matagumpay sa buhay. Pangalawa, madaldal pero walang sinabi. Napansin mo na ba kung sino ang pinakamaingay sa isang usapan? Madalas, ang mga taong may tunay na karunungan ay tahimik, nakikinig, at nag-iisip bago magsalita.
Pero ang mga walang laman ng utak, sila pa ang pinakamaingay. Laging may opinyon kahit hindi naman alam ang buong sitwasyon. Sabi nga ni Epictetus, "We have 2 ears and 1 mouth, so that we can listen twice as much as we speak." Ipinapaalala nito na mas mahalaga ang pakikinig kaysa sa pagsasalita. Ang taong matalino, hindi lang basta-basta sumasagot. Pinoproseso muna niya ang impormasyon. Sinusuri kung may halaga ang kanyang sasabihin at nagsasalita lang kung kinakailangan. Ang hangal, sa kabilang banda, ay mahilig magpakitang gilas. Akala nila ang pagsasalita ng marami ay nangangahulugang matalino sila. Pero sa totoo lang, ang sobrang daldal ay madalas nagpapakita ng kakulangan sa pag-unawa. Kapag nagmamadali kang magsalita, mas mataas ang tsansa mong magkamali, mapahiya o masabing walang kabuluhan. Sa buhay, hindi sukatan ng talino ang dami ng sinasabi mo. Mas mainam ang isang taong marunong makinig, nag-iisip ng malalim, at tinitimbang ang kanyang mga salita. Sa ganitong paraan, nagiging makahulugan ang kanyang sinasabi at mas pinapakinggan siya ng iba. Kaya sa susunod na maramdaman mong gusto mong sumabat o makipagtalo, tanungin ang sarili, kailangan ko ba talagang sabihin ito? May halaga ba ito sa iba? Dahil sa huli, ang tunay na matalino ay hindi lang mahusay magsalita, mas mahusay siyang makinig. Pangatlo, ang laging nagpapakitang gilas, pero wala namang alam. May kakilala ka bang mahilig magpakitang gilas? Yung tipong laging may sagot sa lahat ng bagay, kahit halatang wala naman talagang alam. Maraming tao ang mahilig magpanggap na eksperto. Sa politika, sa negosyo, sa buhay ng iba. Pero kapag tinanong mo ng mas malalim, mababaw lang pala ang kanilang kaalaman. Ito ang sinasabi ni Socrates. The only true wisdom is in knowing you know nothing. Ang tunay na matalino, alam niyang hindi niya alam ang lahat. Alam niyang may mas marami pang dapat matutunan. Kaya siya'y bukas sa bagong impormasyon. Handang makinig at hindi natatakot umamin na hindi niya alam ang isang bagay. Ang hangal, sa kabilang banda, ay takot mapahiya, kaya nagkukunyaring may alam kahit wala. Mas inuuna niya ang pagpapakitang gilas kaysa sa tunay na pagkatuto. Kaysa magtanong at matuto, mas pinipili niyang magmukhang tama, kahit mali. Ang ganitong pag-uugali ay hindi lang nakakasira sa kanya, kundi pati na rin sa mga taong nakikinig sa kanya. Sa mundo ngayon, kung saan napakaraming instant expert, sa social media, mahalaga ang pagkilala sa pagitan ng tunay na talino at pagpapanggap lang. Hindi mo kailangang magkunwaring alam mo ang lahat para magmukhang matalino. Mas mainam ang pagiging mapagpakumbaba, handang makinig at bukas sa pagtanggap ng bagong kaalaman. Kaya sa susunod na may makasalamuha kang taong masyadong palalo sa kanyang kaalaman, o maramdaman mong gusto mong sumagot sa isang bagay na hindi mo lubos na alam, tanungin ang sarili. Mas mahalaga ba ang magmukhang tama o ang tunay na matuto? Dahil ang tunay na katalinuhan ay hindi sa pagpapakitang gilas, kundi sa pagpapakumbaba at patuloy na pag-aaral. Pang-apat, ang nagpapadala sa emosyon at galit. May mga pagkakataon sa buhay kung saan ang bugso ng damdamin ang nagdidikta ng ating kilos. Kapag galit tayo, napapamura tayo, nakakasakit ng iba o nakakagawa ng desisyong pagsisisihan natin sa huli. Kapag tayo'y naiinggit, mas inuuna natin ang pride kaysa sa tamang pag-iisip. Kapag takot tayo, hindi natin ginagawa ang dapat gawin. Ang taong hindi marunong kontrolin ang emosyon ay bihirang makagawa ng tamang desisyon.
Sabi ni Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." Ibig sabihin, hindi mo laging makokontrol ang mga nangyayari sa paligid mo, pero lagi mong makokontrol ang iyong reaksyon. Ang tunay na matalino ay hindi padalos-dalos. Hindi siya nagpapadala sa emosyon. Sa halip, humihinto siya. Iniisip kung ano ang mas makabuluhang aksyon at kumikilos ng may mahinahong pag-iisip. Ang hangal sa kabilang banda ay alipin ng kanyang emosyon. Kapag may hindi siya nagustuhan, nagwawala siya. Kapag may pumuna sa kanya, nasasaktan agad ang pride niya at nagtatampo. Kapag natakot siya, hindi siya gumagawa ng paraan para lampasan ito. Ang ganitong ugali ay nagiging hadlang sa personal na pag-unlad. Kung gusto nating maging mas stoic sa buhay, dapat nating pag-aralan ang self-control. Hindi ito nangangahulugang hindi na tayo dapat makaramdam ng emosyon, kundi dapat nating matutunang huwag hayaang kontrolin tayo ng ating emosyon. Sa susunod na maramdaman mong galit ka, naiinggit o natatakot, huwag agad kumilos. Huminga, mag-isip at tanungin ang sarili, ito ba ang tamang desisyon o emosyon lang ang nagpapagalaw sa akin? Dahil sa dulo, ang tunay na matalino ay hindi nagpapatalo sa kanyang damdamin. Ginagamit niya ang isip niya upang gumawa ng mas mahusay na desisyon. Panlima, ang ayaw matuto at laging sarado ang isipan. May mga tao na kahit anong paliwanag mo, hindi ka nila pakikinggan. Kahit anong ebidensya ang ipakita mo, hindi sila magpapabago ng isip. Para sa kanila, sapat na ang nalalaman nila at wala nang puwang para sa bagong ideya. Ang ganitong klase ng pag-iisip ay isang malinaw na senyales ng kamangmangan. Sabi ni Seneca, "While we teach, we learn." Ibig sabihin, ang tunay na matalino ay hindi lang basta nagtuturo, kundi patuloy ding natututo. Bukas ang kanyang isipan sa posibilidad na may mas mahusay pang pananaw, mas tamang impormasyon at mas makabuluhang solusyon sa problema. Alam niyang hindi sapat ang nalalaman niya ngayon, kaya handa siyang makinig at magbago ng pananaw kung kinakailangan. Ang hangal sa kabilang banda ay sarado ang isip. Ayaw niyang tanggapin na maaring mali siya. Ayaw niyang makinig sa ibang pananaw. Para sa kanya, kung ano ang alam niya ngayon, iyon na ang katotohanan. Kaya naman hindi siya nag-i-improve, hindi siya nagiging mas mahusay, at hindi siya umuunlad sa buhay. Kung gusto nating lumayo sa pagiging hangal, dapat nating gawing habit ang pagiging bukas sa bagong kaalaman. Hindi ibig sabihin nito na basta na lang natin paniniwalaan ang lahat ng sinasabi ng iba, kundi dapat tayong matutong makinig, magsuri at pag-isipan kung may halaga ba ang bagong impormasyon na natatanggap natin. Sa susunod na may makasalamuha kang may ibang pananaw kaysa sa iyo, huwag agad manghusga. Makinig, magtanong, at magmuni-muni. Baka may matutunan ka. Sa dulo, ang taong bukas ang isip ay hindi lang nagiging mas matalino, nagiging mas maunawain, mas malalim, at mas matagumpay sa buhay. Pang-anim, ang laging inuuna ang pansariling kapakanan kahit makasakit ng iba. Sa mundo ngayon, maraming tao ang handang gawin ang kahit ano para lang makuha ang gusto nila, kahit pa ito'y nangangahulugan ng pagsisinungaling, panlalamang o panloloko ng iba. Hindi nila iniisip ang epekto ng kanilang mga kilos sa iba, basta't sila'y nakinabang. Ito ang isa sa pinakamalaking tanda ng kamangmangan. Sabi nga,
Kung gusto mong malaman ang tunay na karakter ng isang tao, tingnan mo kung paano siya nakikitungo sa mga taong walang kapangyarihan laban sa kanya. Ang taong hangal ay inuuna lamang ang sarili niyang kapakanan. Hindi siya marunong magbigay, hindi siya marunong umunawa, at hindi niya iniisip kung paano naaapektuhan ang ibang tao ng kanyang mga desisyon. Sa negosyo, sa relasyon, at maging sa simpleng pang-araw-araw na buhay, ang ganitong ugali ay nagiging hadlang sa tunay na tagumpay. Ang tunay na matalino ay hindi lang iniisip ang sarili niyang interes. Pinag-aaralan niya ang pangmatagalang epekto ng kanyang mga ginagawa. Alam niyang ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pansariling pakinabang, kundi sa kung paano niya naimpluwensyahan ang iba sa positibong paraan. Alam niya na ang integridad, respeto at kabutihang loob ay mas mahalaga kaysa sa panandaliang tagumpay na nakuha sa maling paraan. Kaya sa susunod na magdesisyon ka, tanungin ang sarili, ang gagawin ko ba ay makakabuti lang sa akin o makakatulong din sa iba? Ang paraan ba ng pagkamit ko ng tagumpay ay may integridad o may naapakan akong iba? Dahil sa dulo, ang tunay na katalinuhan ay hindi lang tungkol sa pagiging matalino sa diskarte. Ito rin ay tungkol sa pagiging mabuting tao. Maraming tao ang nagiging hangal hindi dahil sa kakulangan ng talino, kundi dahil sa maling mindset at maling pag-uugali. Hindi ito tungkol sa IQ o sa dami ng alam natin, kundi sa kung paano natin ginagamit ang ating kaalaman sa pang-araw-araw na buhay. Ang taong tunay na matalino ay hindi palalo, hindi padalos-dalos, at hindi rin makasarili. Sa halip, siya ay bukas sa bagong kaalaman, marunong makinig, at may kakayahang kontrolin ang kanyang emosyon. Kung gusto nating lumayo sa kamangmangan, dapat tayong magsimulang magtanong sa sarili. Ako ba ay handang tumanggap ng pagkakamali? Marunong ba akong makinig? Kontrolado ko ba ang aking emosyon? Bukas ba ang aking isip sa bagong kaalaman? Dahil sa dulo, ang pagiging matalino ay hindi isang bagay na mayroon ka lang mula pagkabata. Ito ay isang bagay na patuloy nating pinagbubutihan araw-araw. Ang mga Stoic tulad ni Seneca, Marcus Aurelius at Epictetus ay hindi ipinanganak na matatalino. Ngunit dahil sa kanilang disiplina sa pag-aaral, sa pagsisiyasat ng kanilang sarili, at sa paniniwalang laging may puwang para sa pag-unlad, naging inspirasyon sila sa marami. Kung gusto nating maging mas matalino sa ating sariling buhay, dapat nating tularan ang kanilang ugali ng self-awareness at continuous learning. Ano sa tingin mo ang pinakamalalang tanda ng isang taong hangal? Mayroon ka bang personal na karanasan o obserbasyon na gusto mong ibahagi? I-share mo sa comment section at huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas maraming Stoic lessons sa buhay. Tandaan, ang tunay na katalinuhan ay hindi lang tungkol sa pag-iisip. Ito ay tungkol sa tamang pamumuhay.